Tara, patrolya tayo. Pero bago tayo magpatrolya, magpatrol sa litabong na tayo. Kapatid, nakikita ng Diyos ang laman ng puso mo. Punong-puno ba ito ng galit, tampo, inanakit, sama ng loob? Bakit? Kasi may kaaway ka na naman. Kaya yung puso mo ngayon, buisit na bisit. Punong-puno ito ng hinanakit, nawari bagang napupuot ka na, or parang gusto mo nang pumatay, gusto mong magigante. Nakikita ng Diyos yan. At ito yung gusto niyang ipaalala sa iyo. Sabi ng ating Panginoon dito sa Lucas 6:27, ngunit sinasabi ko sa inyo, makinig, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway, ibigin daw inyong mga kaaway, gawan mo ng mabuti ang mga napupuot sa iyo, aray, pagpalain ang mga sumusumpa sa inyo, at ipanalangin ang mga umaapi sa inyo. This is a specific instruction. 4 na instruction ang gustong pagawa sa iyo ng Diyos. Hindi ako ang may sabi. Sabi niya ito sa Lucas. Unang-unang instruction, ibigin ang mga kaaway. Kaya mo bang ibigin ang kaaway mo? Yung asawa mong nagtaksil sa'yo? Yung best friend mo na sinamahan ng asawa mo? Yung kaibigan mo na inilaglag ka sa opisina? Yung kapitbahay mo na nagdidemanda sa'yo? Yung nanay at tatay mo na nang iwan sa'yo? Yung anak mo na walang kwenta na pinalaki mo pero hanggang ngayon hindi ka man lang maalala? Kaya mo bang ibigin? Hirit tayo kay Lord. Lord, hindi kaya. Baka pwedeng iba. Sabi din sa pangalawa, gawan ninyo ng mabuti ang mga napopot sa inyo. Gawan daw natin ng mabuti. Lord, hindi ko pa rin kaya gawa ng mabuti itong mga tao na ito kasi nga tinablan nila ako. Masama ang loob ko sa mga oras na to. Hindi ko kaya. Hirit tayo doon sa pangatlong instruction. Sabi dito, pagpalain ang mga sumumpa sa inyo. Yung mga taong nagmura sa'yo, yung mga tao na walang inisip, na bumagsak ka sa buhay, yung mga tao na nagsisimula ka palang magnegosyo, sinasabi sa'yo wala ka ng pag-asa, yung mga tao na lagi bumubulong sa'yo, hoy, pamilya kayo ng mga baluga, pamilya kayo ng mga magnanakaw, pamilya kayo ng mga mahirap, wala na kayong pag-asa, mamamatay na kayong mahirap. Yung mga tao na sumakit sa'yo, kaya ba natin silang pagpalain? Abay, hindi pa rin po natin kaya. Ako man din. Dito na siguro tayo sa ika-4. Alam natin, alam mo at alam ko na kaya natin to with the grace of God. Ano ito instruction? Sabi dito sa ika-4, idalangin ang mga umaapi sa iyo. Lord, tulungan mo ko na magdasal. Ito yung ika-4 na instruction na sa mga oras na to kaya lang natin gawin. Ipapanalangin natin yung mga tao na umapi sa atin, yung mga nang iwan sa atin, yung mga umusig sa atin, yung mga kaaway natin, yung mga napopuot sa atin. Bakit kaya natin dapat silang ipanalangin? Lord, bakit nga ba? Alam mo kung bakit? Minsan, hindi mo nababago yung mga taong pinapanalangin mo. Pero pag nananalangin ka, isang tiyak, ikaw ang binabago ng Diyos. Yung puso mo ang binabago ng Diyos. Yung direksyon mo ang binabago ng Diyos. Yung pananaw mo ang binabago ng Diyos. At yung buhay mo ang binabago ng Diyos. Yung puot, yung inanakit, yung sama ng loob, yung galit, unti-unti mong mabibitawan, unti-unti mong maiiwanan, sapagkat papalitan ito ng pag-unawa, empathy, pag-ibig, patuloy na panalangin, pagsamba, pagdakila, at pagbibigay ng pag-asa sa ibang tao. Nadarating ang araw, yung kwento ng kahapon mo, na ikay dating nagalit, ikay dating napuot, ikay dating nanakit, darating ang time, ikikwento mo sa ibang tao na minsan ka naging ganon. Pero nung nanalangin ka at ginamit ka ng Diyos, yung kwento mo magiging pagpapala para sa ibang tao. Hindi mo kayang ibigin ng kaaway, hindi natin kayang gawan ng mabuti, hindi natin kayang pagpalain ng ibang tao, pero sa panalangin, makakaya natin. Pero ito naman ang kagandahan. Dahil mabuti ang Diyos, siya'y Diyos na tapat sa kanyang mga pangako, after mong manalangin, aatras ang sitwasyon. Yung hindi mo kayang magmahal, yung hindi mo kayang maging pagpapala,
Yung hindi mo kayang gawa na mabuti, darating ng time, makakaya mo na. Sapagat sumasayo na ang grasya, sumasayo na ang banal na espiritu. And this time, gagantihan mo. Yes, gagantihan mo yung mga taong nanakit sa'yo. Ano daw ang igaganti mo? Basahin natin sa Roma 12:20. Sabi sa Roma 12, ito ang iganti mo sa kanila. Sabi rito kapatid, kaya kung nagugutom ang inyong kaaway, ang sabi, pakainin mo. Kung nauuaw, painumin mo. At nang sa ganon, mapapayasa sa kanyang sarili. Huwag kang padadaig sa masama, kung hindi daigin mo ng mabuti ang masama. Ito na ngayon ang gagawin mo dahil pinagpala ka na. Gagantihan mo ngayon yung taong nanakit sa iyo. Ano daw gagawin mo? Papakainin mo pag nagugutom siya. Papainumin mo pag nauuhaw siya. Mamaya pag uwi mo ng bahay, kung kaaway mo yung mister mo, dala mo ng pulutan. Dalahan mo ng maiinom. Magtataka yun. Bakit kaya ako binibigyan ng pagkain ng misis ko? Bakit kaya ako binibigyan ng maiinom? Iisipin niya, naku, lalasunin na ako ng asawa ko. Papatayin na ako. O yung mahal mo sa buhay, yung kapitbahay mo, mamaya dalahan mo ng Jollibee, pakainin mo. Yung ka-office mate mo, dalahan mo ng Starbucks. Or baka kain yung mga taong nasa paligid mo. Bakit? Kasi pag nagkaganon, magtatanong siya. Bakit siya magtatanong? Bakit ako pinapainom nito? Bakit ako pinapakain nito? Kukomprontahin ka niya. Hindi niya makakaya. At pag ganun ang nangyari, sasagutin mo siya na minsan kang nagalit, na minsan kang nagtampo, na minsan kang iniwan, pero nung nakilala mo si Kristo sa pamamagitan ng panalangin, binago ka. And this time, ipapakilala mo si Kristo sa kanila. Kapatid ko sa pananampalataya, huwag kang tumigil manalangin. Ito ang pahabol kapatid Kung hindi man ganun ang nangyari, hindi ka pababayaan ng Diyos. Mamaya, ipadalangin mo yung mga taong umuusig sa'yo. Continue praying. Bakit? Pagpalain mo na, umunlad yan. Pagpalain mo na yumaman. Yung kapitbahay mo, pag tumama sa loto yan, dahil magkaaway kayo, pag tumama sa loto yan, yumaman yan, lilipat ng lugar yan. Pag lumipat ng lugar yan, hindi mo na siya kapitbahay. Yung ka-opisina mo, ipanalangin mo na ma-promote. Malay mo, pulis yan. SPO2, SPO3, makapag-lateral yan. Pag na-promote yan, maging tiniente yan, ililipat siya ng opisina, ililipat siya ng unit, hindi mo na siya kasama. Pagpalain mo yung mga taong umusig sa'yo. And deep inside, pagpapalain ka rin ng Diyos. Hindi dahil gusto mo siyang masaktan, kung hindi dahil gusto mo siyang pagpalain. Makikita ng Diyos ang puso mo. At nang sa ganon, magagawa mo ng daigin ng mabuti ang masama. Conquer evil by doing good. May pinagdadaanan ka, galit ka, may sama ka ng loob, it's okay. Pero huwag kang tumigil. Manatili sa grasya at biyaya ng Diyos sa tulong ng panalangin sa ating Panginoon. Let's pray in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. Dakilang Ama, itinataas ko po ang aking kapatid. Siya po'y may tampo, may galit, may nanakit. At hindi po madali ito. Maaring yung tao pa na nakasakit sa kanya, yung taong mahal niya. Ang mama niya, ang tatay niya, ang asawa niya o mga anak niya, o yung mga taong kaibigan niya, yung mga taong nakapaligid sa kanya. Panginoon, baguhin mo ang kanyang puso. Change our heart, Lord. Palitan mo ito ng pusong mapag-unawa, pusong nagmamahal, puso mo, Panginoon. Ang sagradong puso ni Jesus at ang sagradong puso ni Maria. Panginoon, ikaw na pong bahala. Sinusuko na po namin ang lahat ng ito na may pagpupuri pa salamat sa matamis na pangalan ni Jesus sa aming Panginoon. Amen and amen. The Father, Son, the Holy Spirit. Amen. Alright. Muli pa rin po. Wala pa rin po dito sa mga City Police Station. Tayo na po'y mag-ikot, magpapatrolya. Welcome sa ating patrol salita. Police Executive Master Sergeant Brother Radimones. Nagpapala nagsabi, huwag kang bibitaw. Hold the line.